Panginoon, nag-prosper tayo, plano ng Panginoon kung ano ang meron tayo ngayon sa araw na ito at sa nalalapit pang buhay natin. Ngayon, kung titingnan natin, sinabi ni Jeremiah yan, nung time na ang mga Israelites under ng Babylonian Empire, sila ay slave. Ngayon, ang sabi ni nag-declare si Jeremiah, nag-pronounce si Jeremiah na against kasi, Jeremiah is a prophet na kinakausap niya ang Panginoon kung siya nagsasabi kung ano yung mga dapat mangyayari at hindi mangyayari. Ni-pronounce si Jeremiah na si Hananiah is a false prophet. Kasi ang sabi ni Hananiah is, 2 taon na lang ang ipaghihirap ninyo dito sa Babylon at makakalaya na tayo. Sa mga taong kagaya natin na nakakaranas ng paghihirap, trials in life, ang kailangan natin ay isang kagaya ni Hananiah na magbibigay sa atin ng isang iglap na kasagutan. Pero God did not, hindi yun ang ng Panginoon sa buhay na. Kaya nung nag-pronounce si Jeremiah, Hananiah was removed, namatay at because mali ang kanyang sinabi among the Israelites. Instead, ang sabi ni Jeremiah, 70 taon tayo rito titigil sa Babylon. Kita yata ko eh. Kaya tayo magparami, magpakasal tayo, mag-build tayo ng houses, at magtanim tayo, magparami tayo. At ang isang hiniling niya, sabi niya, we need to pray for peace and prosperity of this country, Babylon. Hindi ba nyo, parang against, di ba, contradict dun sa ikaw ay slave, ikaw ay kaaway. Di ba, magkaaway kami ni Ate Joy. Sabi ni Lord, oy, ipag-pray mo yan si Ate Joy kasi kailangan mo ipag-pray. Ipag-pray ba natin? Kasi hindi, kasi kagalit natin, right? Slave ka ng Babylon, bakit kailangan ipag-pray ang peace and prosperity ng country? Kasi merong plano ang Panginoon. Ang linaw-linaw, Jeremiah 29:11, sinabi niya yan during the time ng trials, struggles ng buong Israelite sa Babylon. So, paano nga naman mangyayari yan na, teka, ang ganda ng plano ng Panginoon pero naghihirap ako dito sa Babylon. Sabi ng mga Jews na ito. So, hindi iglap. We need to pray for that. That is my, alam niyo ba ginagamit ito ng prosperity gospel na, sige, manalangin tayo because God has a plan. Pagpapalain tayo. Pero for those who do God's word, kung sino yung sumusunod sa Panginoon. Pero sige, tanggalin niyo yung mga panyo, ganyan niyo, sahod niyo kasi bukas pagpapalain tayo ng Panginoon. Hindi po ganun. Ang sabi ni Jeremiah, during that time, ang Panginoon, ang mga tao dyan, distress, struggle, slave. Katulong. Diba? Mag-iisip ka kung anong problema. So, yan yung pero hindi yan. Mamaya, meron pa yan. Ang ating i-meditate ngayon, na Word of God is ito. Awit 1, chapter 1, verse 1 to 2. Meditation is scripture study natin ito. Meditate natin ating pag-aaralan. Ano ba sabi dito? Mapalad ang tao na hindi lumalakad sa payo ng masama, di tumatayo man sa daan ng makasalanan, di nauupo man sa upuan ng mga manliliba, kundi kanyang kasayahan ay nasa kutusan ng Panginoon at sa kutusan niya nagbubulay-bulay siya araw at gabi. Anong sabi nga, di ba kanina, contemplative, pagninilay-nilay, pagbubulay-bulay, yan ang sinasabi natin. At sabi ko nga, ano ba yon? Bilang nakipag-isa kay Jesucristo, tayong mga mananampalataya ay nararapat mamuhay ng matuwid at kalugod-lugod sa Panginoon. Inihahambing dito ang dalawang uri ng tao kinikilala ng Diyos. Ang maka-Diyos ay nakakakilala sa katuwiran, pag-ibig at pagsunod sa salita ng Diyos at humihiwalay sa makamundo at makasanlibutang pamumuhay. Ang mga masasama ay kumakatawan sa mga kaparaan at gawin na sanlibutan, hindi sila sumusunod sa salita ng Diyos. Tandaan natin, walang sino maaaring makaranas ng pagpapala ng Diyos nang hindi tumatalikod sa bagay na masama o kaya ay mapaminsala. Okay, sample. Diba sabi niya, may mga asawa tayo. During
that time yan, may away, may fight. Tama? Sino yung una? Kung hindi ka mananampalataya, hindi ka nakakakilala sa Panginoon, sino ko naman sasabihin ang problema mo? Yung chismosang kapitbahay o chismosang si Marites na kaibigan mo na hindi Kristiyano, ano sasabihin sa'yo? Alam mo, namumroblema ako sa asawa ko, ganito, ganyan. Ay, naku, iwalayan mo na kasi kaya ganito, ganyan, ganyan. Ano sasabihin sa'yo? All negatives. Na hindi naman na ano kayong dalawa na ipag-join na, o sige, ano. Pero pag ikaw ay nakasama sa kagaya natin mananampalataya, may cell group tayo, small group, na pag-aaralan, na pagbubulay-bulayan, araw-gabi ang salita ng Panginoon. Alam niyo ba, ang sasabihin sa iyo, alam mo kapatid, ipag-pray natin yan. Ano ba ang prayer request mo? Paano ba yan? True praise. Alam niyo ba, na napakalaki ng ano sa buhay natin ang prayer. Prayer lang. Wala nang iba. Kasi ang Panginoon nakikinig. Sige, sorry po ha. Sorry po dun sa iba na makakarinig. Di ba pag nung ako'y Katoliko, nung ako'y Katoliko, abagin ang Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasayo, kapag kang pinagpala sa babae lahat, at pinagpala ka naman, ayun, ang tanong, doon pa sa binasa ninyo at kinabisang prayer na yun, may sinabi ba kayo sa Panginoon kung anong hinihingi nyo? Ni binagay ba kung anong mga pangangailangan nyo sa Panginoon? Wala. Why you do that? Ang gagawin lang natin, Lord, pag kayo namumroblema na, nagagalit na kayo dun, gusto nyo nang sapakin ang inyong asawa, gananin nyo na asawa nyo. No. Alam nyo gagawin nyo? Umalis kayo, punta kayo sa sangro, iluhod nyo, kaya nga nag-pray kayo. Pray. Lord, i-bless mo po yung tao, lalo mag-aaway nyo. Lord, i-bless mo po yung tao dito. Kasi siguro po, kaya po galit yan sa akin. Hindi po niya kasi nararamdaman ng pagpapala mo. Lord, i-bless mo naman po yung asawa ko. Kausapin mo po ang puso't isipan niya. Paglinawin mo po ang isipan niya. Alam nyo, pag sinabi niyo yan sa Panginoon, iniluhod nyo, iniiyak nyo, 100%, 101% sasagutin kayo ng Panginoon. Provided. May provided. Kasi ang prayer ito yan. Yes, no, and wait. Yes, makakabuti sa inyo. No, hindi pwede sa inyo kasi maaari pag pinag-pray nyo, Lord, yumaman ako. Pag yumaman ka pala, magiging ano ka, mayabang. Aalis ka sa Panginoon. Pagka-wait, teka, bibigyan kita ng mas maganda. Nag-wait ako kaya binigay sa akin si Alex. Alam nyo, kidding aside, nung nagmuda ako, kasi Christian sabi ko, Lord, ito yung usapan namin ni Lord. Kasi pag nag-pray ako kay Lord, hindi ko lang walang schedule. Sabi ko, Lord, pagdating ko ng 60, kung gusto mo kong magka-asawa ulit, magkaroon ng partner, bago mag-60, bibigyan mo ko ha. Kaya lang gusto ko Kristiyano. Ayoko mo kong bibigyan na hindi kasi hindi ko siya madadala sa church, sabi ko. Lo and behold, anong age ako? 58. May nag-text sa akin, sabi ko hindi ako nag-entertain ng ng hindi Kristiyano. Ba, nag-text, sabi niya, Kristiyano ako. Yun. Diba? Sabi ko kanina, meditation. Ito yung mga keywords natin, key points. Delight in God's Word, encourage growth in God's Word, thank God for His goodness, believe in the power of God's Word. Ito po yung una. Sabi natin, delight in God's Word. Sabi niya dito, in Psalms 19,